Alright, magandang umaga po ulit sa inyo mga kapatid. Once again, this is Master Rapid. Kung mapapansin po ninyo for the last 2 weeks o 3 weeks ago, hindi na po ako nag-upload ng mga content regarding sa YouTube o any content na related sa mga violation ni YouTube or precautions back or anything sa pag-upload kay YouTube para sa mga violation o paano may iwasan. Napansin ko lang po kasi na itong klase ng content na ginagawa ko ay hindi talaga gusto ng mga katulad ko na content creator, kasi para itong isang sakit na parang isang sakit ng tao na pinag-uusapan natin na pero parang ayaw naman natin talagang marinig. So parang ganun po yung feeling ko at sa observation ko rin. At the same time, sa mga feedback ko, so hindi ho pala sapat yung mabuting intention lang. So meron pa rin kapalang maririnig. So tulad po ng sabi ko naman sa inyo, hindi ho ako expert sa mga problema ni YouTube. Nagkataon lang ho na nagsimula ako mag-upload ng ganito nung maka-encounter ako ng mga problema ng mga kaibigan ko na lumapit din sa akin at nag-volunteer naman ako na tumulong. So simula noon ay naengganyo ako magbasa anything about sa mga violations sa kay YouTube o kung paano natin may iwasan. Pero tulad ng sabi sa inyo, hindi pala sapat yon. So for the last time ako po ay magpapaalala pa rin sa inyo na hanggat maaga pa po, iwasan na ho natin yung mga content na kadalasan na nagiging violation po natin. Kadalasan po yung reuse. So yung reuse po ngayon kasi ay medyo pinalawak na ng husto yung kahulugan ni YouTube. May pinalawak na niya. So hindi lang dahil na double upload ka kaya matatawag na reuse. So pinalawak niya na. So pero hindi na ako mag-expand ng explanation doon sa reuse. So sinasabi ko lang po na mag-ingat na po tayo kasi napakahirap po talaga magpa-monetize ulit ng ating mga channel. So konting ingat lang. Nasabi ko na rin naman na siguro dati ko ano yung mga dapat ingatan. So isang mga bagay doon, yung isang factor doon sa reuse ay yung mga klase ng live na kino-considered ni YouTube na undervalue o unvalue or uneducational daw ang tawag niya. Tulad ng mga laro na wala nang human input, na parang kinuha nyo lang sa tapos i-upload ninyo. So bawal yun. Tapos yung marami pa rin although marami pa rin sa mga kaibigan ko ang gumagawa nito at napagsabihan ko naman na kayo, pero for the last time pagsasabihan ko kayo ngayon dito sa video na to na huwag na kayo mag-live ng mga video na stationary object. Ibig sabihin, halimbawa tulad ng picture ninyo o picture ng isang bagay na hindi organic, sabihin hindi gumagalaw, stationary,
halimbawa isang teddy bear, nilagay nyo sa dingding, tinutok nyo dun yung camera nyo, so tapos wala naman nagsasalita, walang human interaction. So yun yung mga klase ng mga video na medyo critical, at baka mapunta kayo doon sa mga classification ni YouTube na massively manufactured daw, para mga ganon. So napaliwanag ko na rin naman na yan. Sinasabi ko lang to for the last time para maiwasan nyo yung mga ganong problema in the future. Pero hindi po ako titigil sa pagbabasa o sa pag-aaral tungkol sa mga issue sa YouTube, pero hindi na po ako talaga mag-upload ng mga videos ng mga tulad ng mga paalala tulad po nito, dahil tulad nga po ng sabi ko sa inyo, ito ay isang klase ng content na hindi talaga natin parang gusto palaging makita. Parang ito yung mga klase ng content na iniiwasan natin, pero sa totoo man ito hindi, kailangan natin, pero ayaw natin marinig, ayaw natin makita. So at tulad nga ng sabi sa inyo, hindi sapat yung mabuting intention, kasi makakarinig ka ng hindi rin maganda. So for the last time, magpapaalala din ako sa mga kaibigan ko na yun nga, tulad ng iwasan na yung mga live na stationary, mga picture ninyo, mga picture ng object na ganon. Tapos doon sa mga nagpi-premiere, lahat naman tayo nagpi-premiere, no? Tapos may yung mga gumagawa ng mga intro doon sa video. Minsan gumagamit sila ng may mga trademark ng, let's say, diretsahin ko na yung trademark na yung Universal. May nakita na naman ako ganon, yung Universal, parang Universal Studio yung logo, saka yung sound. Sa totoo lang po, copyright protected materials yan ng Universal Studio. So hindi nyo pwedeng gamitin yan, kasi makaka-copyright kayo nyan, makaka-copyright strike kayo. Pero may nakikita pa rin akong ganun. Ito mga gumagamit nito, mga kaibigan ko. So yung mga ganoon po, kahit nasabihin yung ilang seconds nyo lang pinakita, darating ang araw, matitrace yan ni YouTube, marireview po yung channel ninyo. Pag nakita yan, copyright strike po kagad yung tatama sa inyo. So hanggat maaga, iwasan nyo nang gumamit ng mga ganon, yung mga copyrighted materials nila. So ano pa ba, yung mga let's say tulad nun, yung mga nagpapa-up yung channel niyo ay naka-login din dun sa ibang cellphone o sa ibang gadget at ina-upload kayo, hanggat maaari okay lang yun kung hindi na siya mag-upload, pero mas mabuting ipabura nyo na rin sa channel, sa isang gadget. Pero kung ang purpose nyo lang kaya siya nandoon sa isang gadget, dahil tulad ko, tumutulong ako sa inyo na ayusin yung channel niyo, kung mayroon problema, okay lang yun, kasi hindi naman ako mag-upload sa inyo. Hindi ko kayo, kumbaga, kung magkakaroon ng problema, hindi ako makakapagdamay sa inyo, kasi hindi ko na gagawin yun simula nung nabasa ko yung problema na yun, no? Yung mga deleted channel related to ano yung title ganun, deleted channel related to channel, parang ganun. So iiwasan na natin yun. So may mga natututunan tayo na sinashare natin. So
medyo mag-iingat-ingat na lang tayo ngayon sa ano, pero hindi po nangangahulugan na dahil sinasabi ko to, hindi po nangangahulugan na tatanggi na po ako sa mga kaibigan ko kung kayo ay lalapit. Pero meron lang akong request, kung kayo po ay lalapit at hihingi sa akin ng tulong, personal po kayong lumapit sa akin. Huwag na po kayong dumaan sa ibang kaibigan ko na parang ano kayo na ihingi kayo ng tulong sa akin. Kayo na po lumapit personal. Hindi naman po ako mangangagat, hindi po ako maninigaw sa inyo. At wala akong paninisi na gagawin. Tulad po ng dati, titingnan ko kung kaya kong gawin. Hindi ako mangangako, pero gagawin ko yung makakaya ko. So, pasensya na ho, hindi ako gumawa ng mga script kung ano yung sasabihin ko ngayon, kasi hindi talaga ito video para sa pag-advise tungkol sa YouTube. Ito ay paalala lang na although marami na ako mga video na inilabas, marami pa rin ako nakikitang mga kaibigan ko na patuloy na gumagawa ng ganoon. So hindi ko kayo mapipigilan doon, kasi actually dapat may ilalabas ako isa pang video tungkol kung paano mag-upload ang mga Pilipino ng mga content nila compare doon sa ibang bansa, kung paano mag-manage ang isang Pilipino ng YouTube channel kumpara sa ibang content creator sa ibang bansa. So pero hindi ko na yun i-upload, sinelms ko na. Siguro tama na yun na ako na lang yung makakaalam doon. Tapos kung may magtatanong bakit hindi, i-share ko sa inyo. So yun lang naman po. Yung sinasabi ko lang ngayon ay kunting ingat-ingat lang. Kung meron kayong mga hindi gaanong naiintindihan doon sa mga nakaraan kong in-upload na video, pwede nyo po akong directly i-PM. Kung ayaw nyo po mag-comment doon sa video, pwede na lang po kayong mag-PM nyo na lang po ako. Madali na lang po akong hanapin. Hindi naman po siguro yun lang naman po siguro. At paalala lang na talagang mag-ingat sa pag-upload, kasi napakalaki na po napakarami na ng content creator kay YouTube. Simula 2025 halos nasa 6.5 million na po yata na content creator tayo. So hindi ko alam kung tama yung data ko, parang hindi ko alam kung tama yung nabasa ko na 6.5 or ganun. So lumalaki pa siya ng lumalaki. So ang tendency ni YouTube, dahil napakarami ng content creator sa YouTube, mas hinigpitan niya ngayon yung paghawak sa atin o pagrenda sa atin. So parang tayo ngayon ay konting pagkakamali, hinahagupit niya na kaagad tayo ngayon, pinapalo niya na kaagad. So huwag na nating hintayin na mapasama tayo doon sa hagupitin o didisiplinahin ni YouTube. So mag-ingat lang. Kung may time kayo, magbasa kayo ng YouTube policy. So yun po yung ibig kong ipunto sa inyo. So last upload ko na po ito para sa mga anything na related kay YouTube, sa mga error, violation, policy,
kung sa AdSense. Pero hindi po nangangahulugan na hindi ko kung merong lalapit ay hindi ko po kayo tutulungan. Hindi na lang po ako mag-upload kasi tulad ng sabi ko, hindi po sapat pala talaga yung mabuting intention. May maririnig at maririnig ka. Hindi sinabi ko naman na hindi naman ako expert dito eh. Sinabi ko nga sa inyo, kachismisan nyo lang ako eh. So, yun lang. Maraming salamat at sana'y patuloy tayo magkita-kita sa YouTube hanggang sa mahabang panahon. Ingatan po natin ang ating mga YouTube channel dahil napakahirap magpa-monetize. Ano po? Yun lang po. Maraming salamat sa inyo. Hanggang sa muli.